Kadalasan, naglalakad ang mga introvert sa buhay na may dalang hindi nakikitang distansya sa pagitan nila at ng mundo. Sila ay nagmamasid, nakikinig, kumikilos ng tahimik. Ngunit bihira nilang maramdaman na may nakakapantay sa kanila ng may parehong intensity. Madalas hindi pantay ang mga pagkikita. Ang iba ay humihingi ng enerhiya habang sila ay nag-iingat. Ang iba ay naghahanap ng ingay habang sila ay pinapahalagahan ang katahimikan. Ngunit sa ilang bihirang pagkakataon, nakikilala ng isang introvert ang kanyang kapantay. Hindi ito isang malakas na banggaan, kundi isang tahimik na pagkilala. Dalawang mapag-isang mundo na dahan-dahang naglalapit, nagkakahanay sa katahimikan, lalim at hindi binibigkas na pag-unawa. Ang kasunod nito ay hindi ordinaryong pagkakaibigan, kundi isang pambihirang uri ng pag-uugnay na tila nakatadhana. Number 1. Ang tahimik na pagkilala. Kapag nagtagpo ang dalawang introvert, hindi kailangan ng magagarabong pagpapakilala o sobrang kilos. Hindi usapan ang unang nagbubukas, kundi ang pagkakaayon. Maaaring mangyari ito sa isang tingin, sa isang sandalin ng pag-aatubili o sa tahimik na paraan ng kanilang pag-iwas sa mga salitang hindi naman kailangan. Isa itong pagkilalang tila sinauna, parang sa wakas ay nakatagpo sila ng taong hinubog din ng parehong katahimikan. Sa mata ng iba maaari itong magmukhang pagkailang, ngunit para sa kanila, isa itong misteryosong paghila. Para itong salamin, nakikita nila sa iba ang mga katangiang bihirang kilalanin ng mundo. Nakikilala nila ang parehong pagod sa ingay, ang parehong pag-iingat sa pagpili ng mga salita, at ang parehong mabagal na hakbang sa mundong laging nagmamadali. Hindi ito maingay na pagkilala. Banayad lang ito, ngunit mas malalim kaysa sa kayang ipahayag ng mga salita. Para sa mga introvert na madalas makaramdam na hindi nakikita o maling nauunawaan, ang biglaang pagninilay na ito ay parehong nakakapanatag at nakaka-excite. Number 2, ang awkward na pagkakasundo. Sa lipunan, kadalasang tinitignan ang katahimikan bilang kakulangan, isang bagay na kailangang punan ng walang tigil na mga salita upang maiwasan ang pagkailang. Ngunit iba ang pagkaunawa ng mga introvert sa katahimikan. Ito ay kanilang santuaryo. Kapag nakatagpo sila ng kapantay, ang katahimikan ay humihinto sa pagiging kawalan at nagiging isang wika. Nakaupo sila ron ng walang kaba, walang pilit na usapan at walang pressure na magpanggap. Ang tinatawag ng iba na awkward silence ay nagiging banal na katahimikan pag natagpuan nila ang kanilang kapantay. Ang katahimikan ay umaabot sa pagitan nila tulad ng isang kumot na nagbibigay ng ginhawa, bumabalot sa kanilang dalawa sa kapayapaan. Walang nasasayang na salita, walang pinipilit na ingay. Nauunawaan nila na ang pinakamalalim na anyo ng koneksyon ay minsan nagmumula hindi sa pag-uusap, kundi sa tahimik na pag-iral ng magkasama. Ang ganitong uri ng pagkakasundo ay pambihira sa mundong takot sa katahimikan. At dahil parehong introvert ang nakadarama nito, nagiging patunay ito na may natagpuan silang kakaiba, isang taong hindi natatakot sa katahimikan. Number 3, mas mabilis na nahuhulog ang depensa. Bihira at magtagal magtiwala ang mga introvert. Kumikilos sila na parang mga tagapangalaga ng isang kuta. Ipinapakita lang ang kanilang tunay na sarili matapos ang mahabang pagmamasid at patuloy na pagpapatunay ng kaligtasan. Ngunit kapag nakilala nila ang kanilang kapantay, hindi na ganoon kabigat ang pangangailangan ng kuta. Kaagad nilang nararamdaman na ang taong ito ay hindi mandaragit. Hindi narito para samantalahin sila at hindi natatakot sa katahimikan. Hindi agad gumuguho ang depensa, ngunit bumibilis ang proseso. Ang mga pader na itinayo nila sa loob ng maraming taon, mga pader na nagtanggol sa kanilang kahinaan, pribadong mga hilig at nakatagong mga sugat ay unti-unting lumuluwag. Hindi na nila kailangang magmaskara ng todo, mag-filter ng sobra o bawasan ang kanilang intensity. Ang kapantay nila ay nagiging isang pambihirang exception, isang taong maaari nilang ibaba ang kanilang depensa nang walang takot sa pagtataksil.
Ang ganitong uri ng kaligtasan ay isang bagay na mararanasan lamang ng iilang introvert sa buong buhay nila kung mararanasan man. Number 4. Ang digmaan ng pagmamasid. Likas na mga tagamasid ang mga introvert. Napapansin nila ang mga munting pagbabago sa ekspresyon, ang bahagyang pagbabago ng mga tono at ang mga hindi binibigkas na tensyon sa isang silid. Ang pagmamasid ng kanilang tahimik na kapangyarihan, pinatalas sa mga taon ng paglalagi sa gilid ng mga usapan. Ngunit ano ang mangyayari kapag dalawang malalim na tagamasid ang nagtagpo? Ito ay nagiging isang tahimik na duelo. Bawat tingin, bawat sandaling pagpos, bawat katahimikan ay nagiging bahagi ng hindi binibigkas na laro. Binabasa nila ang isa't isa, hindi para mangmanipula, kundi para ilarawan ang hindi nakikitang tanawin ng pagkatao. Nakakabighani at minsan nakakaasiwa dahil natutuklasan nilang hindi nila maitago ang kanilang sarili sa parehong balabal ng pagiging invisible na ginagamit nila sa iba. Para itong pagtayo sa harap ng taong nakikita ang mga bitak sa kanilang baluti. Ngunit sa halip na takot, respeto ang nangingibabaw. Ang duelo ng dalawang tagamasid ay nagiging tulay, hinulma sa pagkilala na pareho silang nakakakita ng mas malalim kaysa sa napapansin ng karamihan. Number 5. Ang pagkakahanay ng enerhiya. Para sa karamihan ng mga introvert, ang pakikipag-socialize ay may kapalit. Kahit masayang usapan ay maaaring makapagpahina sa kanila na parabang dahan-dahang nauubos ang kanilang panloob na baterya. Ngunit kapag nakilala nila ang kapantay nila, kakaiba ang nangyayari. Sa halip na pagkaubos, may nagaganap na pagkakahanay o alignment. Hindi nagbabanggaan ng kanilang mga enerhiya, nagsisynchronize ito. Parang nakatutok sila sa parehong frequency. Hindi na kailangan ng walang tigil na pagsisikap o pagbabantay. Hindi na nila kailangan magpaliwanag ng sobra, magpanggap o gawing mas extrovert ang sarili kaysa sa tunay. Sa halip na makapagpahina, nagiging nakakapagpasigla ang koneksyon. Parang malalim na paghinga matapos ang matagal na paglubog sa ilalim ng tubig. Isa ito sa iilang pagkakataon kung saan umaalis ang mga introvert mula sa isang interaksyon, hindi lamang na hindi pagod, kundi mas may lakas pa. At para sa isang taong mahigpit na nagbabantay sa kanyang enerhiya para itong mahika. Number 6. Ang ginhawa ng hindi nami-misunderstood. Ginugugol ng mga introvert ang malaking bahagi ng kanilang buhay na pasa ng bigat ng misunderstanding. Madalas silang tawaging antisocial, malayo ang loob, o malamig. Ang kanilang katahimikan ay napagkakamalang kawalan ng interes. Ang kanilang pangangailangan sa pag-iisa ay hinuhusgahan bilang kabastusan. Kadalasan, tinatanggap na lang nila ito bilang bahagi ng pag-iral. Ngunit kapag nakilala nila ang kanilang kapantay, natatanggal ang bigat na ito. Hindi na kailangang ipaliwanag kung bakit hindi sila agad tumugon, kung bakit pinili nilang umalis ng maaga, o kung bakit ang katahimikan ay hindi ibig sabihin galit. Alam na ng kapantay nila dahil sila man ay namumuhay sa parehong ritmo. Ang kaginhawaan ng hindi ma-misunderstood ang pagbasa sa kanila ay nakakabigla. Para itong malalim na paghinga matapos ang mga panahong parang pagpipigil hininga. Higit pa ito sa simpleng ginhawang panlipunan. Isa itong psikolohikal na paglaya. Binibigyan sila nito ng puwang na maging totoo, raw at hindi pinipigil, nang hindi kinakailangang ipagtanggol ang kanilang pagkatao. Number 7. Ang mas pinalalim na depth. Hindi hilig ng mga introvert ang mga mababaw na usapan. Likas sa kanilang isipan ang sumisid ng malalim sa mga kahulugan, simbolismo at katotohanan. Nakakapagod para sa kanila ang small talk, hindi dahil kulang sila sa kakayahan, ngunit dahil pakiramdam nila ito ay empty. Kapag nagtagpo ang dalawang introvert, bihira silang manatili sa ibabaw. Agad silang bumababa sa mga filosofiya, psikolohiya o mga hiwaga ng buhay. Hindi ito tungkol sa pagyayabang ng talino, ito ay tungkol sa pagpapakain sa gutom. Ang isang ideya ay nagpapasimula ng isa pa, lumilikha ng paikot na pagsisid kung saan naglalaho ang oras. Ang mga oras ay nagiging minuto kapag sila ay nalulunod sa palitan ng mga ideya. Ang lalim ay lalo pang nadaragdagan dahil hindi na sila mag-isang naghuhukay. Ngayon, magkasama na silang naghahanap. Ang ganitong shared exploration ay intoxicating.
dahil pakiramdam nila ay natatagpuan nila ang mga nakatagong kayamanan kasama ng isang taong hindi lang nakakaunawa kundi namumuhay din sa parehong lalim. Number 8, ang banayad na kompetisyon. Kahit sa pagitan ng kanilang mga kapantay, may uri ng pagsubok. Maaring hindi sinasadyang sinusubukan ng dalawang introvert ang isa't isa. Hindi sa pamamagitan ng aggression, kundi sa pamamagitan ng pagtitiis. Sino ang mas kayang manatili sa katahimikan? Sino ang mas kayang makinig ng mas malalim? Sino ang mas kayang magbalat ng mga ideya ng may mas matalas na pag-unawa? Ang kompetisyon ay banayad, nakahabi sa mga paghinto at tono, hindi sa lantad na mga pahayag. Isa itong sayaw ng tahimik na kalooban, hindi laban para manira, kundi para sukatin. Ang bawat introvert ay may mataas na paggalang sa lakas at sa tahimik na pagtutuos na ito. Sinusukat nila kung tunay na nauunawaan ba ng isa ang pag-iisa o kung ito ay panlabas na anyo lamang. Ang mga hindi binibigkas na pagsubok na ito ang bumubuo ng tiwala, dahil tanging ang nakakapasa lang sa mga ito ang maituturing na tunay. Sa ganitong banayad na tunggalian, ang respeto ay lumalabas. Isang respeto na hindi naghihiwalay kundi mas pinagtitibay ang kanilang ugnayan. Number 9, ang pinagsasaluhang paghihimagsik laban sa ingay. Sinasamba ng makabagong mundo ang ingay. Walang tigil ang mga notifikasyon, walang katapusang tsismisan, at ang pagka-obses na ibalita ang bawat detalye ng kanilang mga buhay. Para sa mga introvert, nakakasakal ang ingay na ito. Tahimik silang lumalaban, lumilikha ng mga puwang ng pag-iisa kung saan sila makakahinga. Ngunit ang lumaban na mag-isa ay maaaring maging nakakabalisa. Kaya kapag nakatagpo sila ng kanilang kapantay, nagiging shared ang paghihimagsik. Magkasama silang lumilikha ng santuaryo ng katahimikan sa gitna ng kaguluhan. Ang kanilang presensya ay parang protesta, hindi maingay, hindi dramatic, ngunit makapangyarihan. Dalawang taong tahimik na nakaupo sa isang maingay na mundo na nagiging isang anyo ng pagtutol. Pinaaalala nila sa isa't isa na hindi kailangan ng malakas na tunog para magkaroon ng lalim at na ang katahimikan ay maaaring mas makapangyarihan kaysa sa anumang ingay. Ang kanilang pinagsasaluhang paghihibagsik ay nagiging tulay, isang hindi nakikitang pader laban sa mababaw na mga palitan sa lipunan. At number 10, ang bihirang pagsasanib ng kaluluwa. Kapag nakilala ng mga introvert ang kanilang kapantay, bihirang magmukha itong simpleng pagkakaibigan. Para itong tila alchemy. Ang kanilang pag-iisa ay nagsasanib at nagiging mas matibay. Lumilikha ng mga ugnayang mahirap bigyan ng pangalan. Oo, ito ay pagkakaibigan, ngunit higit pa. Isa itong kinship, isang pagkakaayon, isang pagkilala. Sa mundong madalas ay parang sila ay dayuhan, nagiging tahanan nila ang isa't isa. Hindi ito dramatiko o magarbo. Walang mga paputok, walang mga engranding pahayag. Sa halip, ito ay pakiramdam ng pagtibay. Isang bihirang kapayapaan na nagsasabing hindi ka na nag-iisa sa katahimikan. Ang ganitong koneksyon ay hindi malilimutan sapagkat lumalampas ito sa mababaw na mga ugnayan. Ito ay nagiging santuaryo sa loob ng isa pang tao. Isang puwang kung saan mismong ang pag-iisa ay may kasamang kaagapay. Sa uli kapag nagtagpo ang dalawang introvert, ang pakiramdam ay hindi ito basta tsamba, kundi tila nakatakda na mismong ang katahimikan ang naglapit sa kanila. Ang kanilang ugnayan ay hindi nakabatay sa walang tigil na interaksyon, kundi sa pagkilala, sa pambihirang ginhawa ng pagiging lubos na nakikita ng walang pagpapanggap. Maaaring hindi kailanman maunawaan ng mundo ang kapangyarihan ng ganitong tahimik na koneksyon. Ngunit para sa kanila, sapat na ito. Sapagkat sa presensya ng isa't isa, ang pag-iisa ay hindi nawawala. Nagbabago lamang ito. Nagiging santuaryo kung saan makakapahinga ang dalawang tahimik na kaluluwa nang walang takot na mali ang pagkakaunawa sa kanila. At sa bihirang katahimikan na yon, natutuklasan nila na ang pinakamalalim na koneksyon ay hindi isinisigaw upang umiral. Ito ay marahang ibinubulong hanggang mabuo. Shoutout sa mga nanood at nag-comment sa bagong upload na to. Shoutout kay Sabotahe Rap Vlog. Sabi niya, totoo po yan. Ang bulok na prutas ay kusang bumabagsak sa lupa.
At gaano man katigas ang baras na metal ng manipulasyon at panlilinlang, sa kalaunan ay sisirain din ito ng sarili nilang kalawang. At tayo naman kay Marie the Lightworker, good evening po Sir AP. Sa mundo na puno ng ingay at kaguluhan, nakikita natin at nasasala ang tunay na pag-uugali ng bawat tao. Iba't ibang klase ng mga maskara ang suot nila. At sa social media ay information overload but knowledge undernourished. Ganyan na ngayon ang takbo ng mundo. Maraming salamat muli Sir AP. And more power, God bless always. At shoutout din kay J. Mart Sanaw, Oscar Samson, Annalyn Granada, Chris Alegado Jr., Encoder Crona, RJ Mera, Pax Tumulak, Lorena Bintas, Junjun Perang, Ramlat, Kay Molino, Cathy, Emma Villanueva, Jola Short Video, kay Roden Adi, at kay Rizim. Maraming salamat po sa panonood. Kung gusto niyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga i-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share ito sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakaka-subscribe. Maraming salamat at see you next time. Alam mo ba kung bakit tinuturing ang mga introvert na Black Mirror of Humanity? Panoorin mo sa video na to.